purihin ng Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Isa pong karangalan na makasama po ninyo ako sa pag-aaral dito po sa ating pong live streaming ng School of Church Builders. Katunayan, ang laki po ng aming pasasalamat. Kami po mag-asawa, kasama ng aking buong pamilya sapagkat nakilala po namin si Pastor Wilbert. Ang kauna-unahan po naming dalo sa School of Church Builders sa Baguio ay 2014, no? At nung taon na yon ay naging napakagandang taon, napakamapalad na taon para po sa amin. Dahil because of that, na kami po nakadalo sa Baguio ng SCB, in-encourage po nila ako kasama sina Pastor Jojo, si Pastor Crispy, si Pastor Romy, na ako po in-encourage sila na makasama sa Malaysia ng taon na yon, no? Bagamat nagdadalawang isip po ako sapagkat ang inisip ko po noon ay yung po budget namin mag-asawa. Pero magkagayon pa man dahil doon po sa kanilang encouragement, ako po ay nag-book kami po mag-asawa sa madali pong salita sa tulong ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Ginamit po si Pastor Wilbert, si Ate Hasmin at kami po ay nakasama po sa Malaysia. At dahil po sa pangyayari na yon, nabago po ang aming buhay, nabago po ang aming ministry, at ang aming pong buhay ngayon, ang ministry na aming pinangungunahan po ngayon ay hindi po magkakaganito kung hindi po dahil sa kanila. Kaya purihin ang Panginoon sa kanila pong buhay, at ganoon din po sa pagkakataon ito na ako rin ay nabigyan ng pagkakataon upang maibahagi din po ang salita po ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa isang dakilang pagkakataon na pinagkaloob po sa amin upang kami po'y patuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Kasama ng lahat ng aking pong mga kapatid sa programa po ito, sa live streaming na ito, pangunahan niyo po kami at pagpalain. Ari mong ganap ang aming buhay. Kinikilala po namin na wala po kami magagawa sa ganang aming sarili. Hinihingi po namin ang pahid, ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Hayaan po ninyo ng iyong mga salita ay maging buhay. Ang iyong mga salita, O Diyos, ay maging sariwa sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo po kaming lahat ngayong hapon sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Katulad po ng aking pong sinasabi kanina, isa pong karangalan na maging kabahagi po ng pag-aaral na ito dito po sa ating pong live streaming ng School of Church Builders. At alam po ninyo, the world that we are living today is in financial turmoil. Halos lahat ng panig po ng mundo ay apektado at iginupo ang kabuhayan ng pananalapi, maging ang ating bansa at ang mga pinangangambahan na pagsara at pagsasara pa na maraming mga kumpanya at marami na pong mga empleyado ang naalis at kinatatakutan, mas marami pa pong mawawalan ng trabaho sa mga darating na mga panahon. Bunga po nitong pandemya na nangyari po sa ating pong bansa. Ang kahirapan, ang paghihikahos ay lalong tumataas. Maraming mga bata ang halos hindi na po makapag-aral at hindi po kaila sa atin na maging ang sektor ng pangrelihiyon ay hindi po nakaligtas. Ano po? At dito lamang po sa aming pong lungsod, sa Muntinlupa, ay may mga ilang mga simbahan na po, lalo tigit yung mga nangungupahan, ay naapektuhan itong pandemyang ito at marami po sa kanila ay i-give up na po yung kanilang mga lugar na kanilang inuupahan sapagkat sa mahigit 4 na buwan na lockdown na nangyayari ay wala pong halos pumapasok na maging tinatawag na source of income ang mga simbahan. At makikita po natin ay apektado ng tinatawag na financial turmoil na ito sa buong mundo, even in the religious sector. But the difference is, ang kaibahan po natin sa lahat ng ito ay nagpapasalamat tayo sapagkat tayo po ay napakapalad. Napakapalad po natin because we have the right connection. Right and strong connection. At palagi po natin narinig ang salitang connection determines supply. Kapag tayo po ay merong connection, it always determines supply. Ang sabi nga po ng aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, mula po talatang 22 ay pumunta tayo sa Sion sapagkat ito yung lugar na ninanais ng Diyos na ating puntahan. At ang sabi sa talatang 28 sa bandang huli ay, tumanggap tayo ng isang kaharian na hindi nayayanig. We receive a kingdom that cannot be shaken. Kung ang mundo man po ngayon ay nayayanig because of this pandemic na nangyayari sa ating paligid, ang sabi nga ni Dr. J, this is not just a pandemic,
but this is a pandemic. Ano po? But we are not affected because our economy is not dependent on the economy of the world, but our economy is dependent in Zion. Kaya dito po ngayong hapon, I just want to share with you, Zion's economy empowers the church unusual. Yan po ang ating papaksain, at ito pong pag-aaral na ito ay titignan po natin. There are principles to empower the church unusual economy. Paano po hindi tayo apektado? Because our economy relies on the economy of heaven. Ang ating pong kabuhayan, ang ating pong resources ay hindi po sa resources ng mundo. Kaya ito pong ating pong aralin ay napapanahon. Katulad po ng aking sinabi kanina, ang ating pong paksa ay Zion's economy empowers the church unusual. At ang ating pong tema na pag-aaralan, there are few principles to empower the church unusual economy. Ito pong kalagitnaan pong ito, pinagpapasalamat po namin sa Panginoon sapagkat sa amin po, dito po sa Church Alabang, ang aming pinagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa panahon po ng pandemic, hindi po maaring yung aming pong panambahan, wala po kaming on-site church, no? Pero meron tayong online worship at ang pinagpapasalamat natin, yung pong income ng church ay hindi ho masyadong apektado at bagkos ay continuous pa rin po. At makikita natin may mga pagkakataon na mas malaki pa po kaysa dati. Why? Because our resources is not dependent on the world, but our resources relies on the economy of heaven. Sa aklat ng Deuteronomy, chapter 8, verse 18, ang sabi po ng Panginoon ay ganito, "But you shall remember the Lord your God, for it is He is giving you the power to make wealth." The first principle, ngayon pong hapon na ito, in order for us to live sa isang buhay na ang ating pong church ay ma-empower ng science economy, the first principle, we must learn that power, this principle, or this economy, or this empowerment comes from the Lord, comes from God. Ang unang-unang bagay na ating pong dapat maunawaan, ang kakayahan ng pag-unlad ng simbahan po natin ngayon, kaya tayo unusual sapagkat hindi tayo as usual. Ang as usual na mundo apektado because of this pandemic, we are unusual because our resources is in heaven. And our empowerment comes from the Lord. Nang sabi niya, remember that it is He who is giving you power to make wealth. Everybody or everyone loves power. Lahat po ay nagnanais ng power. Nung bata tayo ay mahilig tayo sa mga panoorin na tinatawag na mga tungkol sa power, di ba? Kaya nga bidang-bida nung araw yung mga pelikulang may mga agimat, di ba? May mga anting-anting. Ay talaga naman po tayo po ay mahilig sa power. Ano? At tayo nga po kung sa Amerika meron pong Captain America, sa Pilipinas meron ding Captain Barbell. Kung sa Amerika merong Wonder Woman, aba hindi ho patatalo Pilipinas yan. Meron din tayong Darna. Why? Kasi mahilig tayo sa power. Pero lahat ng power po na yan ay wala pong kwenta. Ano? At ang power na pinag-usapan natin ngayon, during this time of pandemic, during this time of world's financial turmoil, nasaan yung mga superhero na yan ngayon? Nasaan yung mga superpower na yan? Isa lang power ang pwede pong manaig. And this power comes from the Lord. This empowerment of the church unusual economy, it comes from the Lord. Ito po ang unang-una. God is our primary source of this power. Ang Diyos po ang siyang pinagbumulan natin ng power na ito. The power to heal, the power to make wealth. No, the power to make wealth comes from Him. Alam po ba niyo, nakatutuwa po ang Panginoon sapagkat kung kailan po panahon ang tinatawag na pandemic, alam po ninyo, napakabuti po ng Diyos. Yung pong amin pong church ay nagpapagawa pa rin po hanggang ngayon. No? May mga pagawain pa rin po. May mga dumarating na mga blessing. May mga, hindi naman nagbago yung mga bayarin, pero napakabuti ng Diyos because He is our resources and power, and this empowerment for the church unusual economy comes from the Lord. So number one, principle comes from God. Number two, this principle to empowers the church unusual economy, number two, is entrusted to a tried and tested heart. Ang mga tao po ang church na pinagkakatiwalaan po ng Panginoon na sa gitna po ng pandemic,
sa gitna po ng COVID-19 na pwedeng managana. Pwede po tayong sumagana sa gitna po ng kahirapan ng mundo. Pwede tayong paularin ng Diyos sa gitna ng pangangailangan. Napansin natin, pinangakuan nga tayo ng Panginoon sa aklat ng Psalms 23, Thou preparest a table before me in the presence of my enemy. Ibig sabihin, kung yung mga tao po ay nagugutom, tayo po ay pwedeng mabuhay sa isang maunlad na buhay. Pwede tayong managana sa gitna po ng mundong ito. Natandaan natin, itinuro po sa atin ni Pastor Wilbert sa nakarang mga panahon na meron tayong tinatawag na immunity. Meron tayong kakaibang klase ng karanasan. Meron tayong kakaibang klase ng karanasan sa Panginoon. We are exempted sapagkat we receive a kingdom that cannot be shaken. And this kingdom is the kingdom of Zion. So Zion's economy empowers the church unusual. Number one principle comes from the Lord. Number two, second principle, this empowerment comes, it is entrusted to a tried and tested heart. Sa aklat po ng Deuteronomy, chapter 8, verse 2, You shall remember all the ways of the Lord your God has led you in the wilderness for 40 years, that He might humble you, testing you to know what is in your heart, whether you keep His commandments or not. No. Ang liwanag po ang sabi rito ay iyong alalahanin, no, yung mga paraan po ng Diyos na kanyang ginawa sa atin. Sabi niya, sa loob ng 40 taon, for 40 years, that He might humble you. Ito po ay testing you to know what is in your heart. So, ang church unusual, in order for us to receive this empowerment, we need to have a tried and tested heart. Kailangan tayong subuking maigi. No? God has the right to test you before He trusts you. Yan po prinsipyo ng Panginoon. Hindi kagyat ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay, kundi sinusubo. Tayo man po, pag may bago kayong empleyado, hindi nyo naman pagkakatiwala sa lahat sa kanya. Di ba? May mga pagkakataon, kailangan subukin mo. Kailangan tignan mo muna yung kanyang capacity. Tignan mo muna yung kanyang kakayahan. Nalala ko yung isang kapatiran, ako pinagpapastor sa Maynila. Meron pong isang kapatiran na naninilbihan sa isang mayamang kapatiran din. Alam po niyo, kinuwento po niya sa amin, na bago siya lubos na pagkatiwalaan doon sa bahay po na yon, nung siya nagsisimula na magtrabaho sa bahay na yon, nakita niya pakalat-kalat yung mga pera, nasa mga bintana, minsan yung kanyang mga lalabhan ng mga damit, may mga pera. Pero yun naman pala ay bahagi lamang ng testing sa kanya. Nung makita po ang kanyang katapatan, nung matest po siya at nakapasa po siya sa testing, eventually siya po ang naging mayordoma sa bahay na yon. Kung yung tao nga po ay nagtitest bago niya pagkatiwalaan, ganun din po ang Diyos. God has the right to test you before He trusts you. Kaya tayo po, in our days today, na katulad ng ating ginagalawan, ang tinitignan po ng Diyos, this empowerment to make wealth, this empowerment for science, economy, in our financial status, kailangan po ng tinatawag na it is entrusted to a tried and tested heart. Tinitignan po ng Panginoon yung ating mga puso. Ang sabi nga sa Deuteronomy 8, verse 2, But you shall remember, the Lord your God has led you in the wilderness for 40 years, that what? He might humble you, testing you. Sipin mo, maliwanag po, testing you. So kabahagi po ang pagsubok. Si Joseph, bago siya naging punong ministro, bago siya naging vizier, ba? ng paraon sa Egypt, anong kanyang pinagdaanan? Di ba? Naranasan niya ang maging alipin, naranasan niya ang mabilanggo, pero nung makita ng Diyos ang katapatan ng kanyang puso, sa umaga, siya ay isang dating bilanggo, pinatawag, pero pagdating ng hapon, ipininood siya ng Diyos. Why? Because he passed the test. Nakapasa po siya. Nakaranas po siya ng tinatawag na pagpasa sa testing ng Diyos sa kanyang buhay. Marami na pong mga patotoo na kung sa mundong ito ay sinusubok bago gawing isang mapagkakatiwalaan, ganun din po ang Diyos sa atin. Kailangan subukin niya tayo. Kapag tayo po ay nasubok ng Panginoon at nakita niya tayo na mapagkakatiwalaan, makikita natin nandyan po ang pabor ng Panginoon. God gave us a quota of obedience, and blessings flow as our obedience.
becomes more and more complete, the blessings will continue to increase because God cannot trust those that He has not tested and tried. Yan po ang sabi ni Dr. Jonathan David. Ulitin ko po. Ang sabi po ni Dr. Jonathan David, God gave us quota of obedience. Meron po tayong quota. Tinitignan ng Lord. Alam niyo ba yung quota? Yung quota po, pag sa isang empleyado, sa isang trabahador, ang kailangan mo matapos sa trabaho ay ganitong bilang, kailangan maabot mo yun. Di ba? Di ba? Ngayon, usong-uso ang face mask. Kung meron kang quota na 100 na face mask a day, kailangan maabot mo yung quota. Why? Pag naabot mo yung quota, magiging maganda performance mo. At pag maabot mo yung quota, humihigit ka pa, kapag may mga opportunity for promotion, ikaw ay maaaring ilagay. Why? Because ikaw ay nakakabot at higit pa sa iyong quota. At sabi ni Dr. J, God gave us quota of obedience. Binibigyan tayo ng Diyos ng quota of obedience, and blessings flow as our obedience becomes more and more complete. The blessings will continue to increase because God cannot trust those He has not tested and tried. Habang nagiging ganap ang ating pagsunod, ang pagpapala ay madadagdagan dahil hindi niya maaring pagkatiwalaan ang hindi subok at napatunayan. Sinusubukan tayo ng Panginoon kung tayo po ay karapat-dapat. At ang sabi nga rito, kailangan we must learn the basic requirements of life. What is the basic requirements of life? Your tithes, your offering, the things you do with funds, with your finances. Kung ikaw ay tapat, sa tinatawag the tithes of honoring, di ba? Makikita po ninyo, iba yung gagawin po ng Diyos sa buhay po natin. Tinitingnan ng Diyos how we obey. Alam po ninyo, ako po ay maagang tinawag ng Panginoon sa paglilingkod. Tinawag po ako ng Diyos bilang maglingkod sa edad na 16 na taong gulang. No? Sa edad na 16 na taong gulang, nagsimula po ako maglingkod sa Panginoon. Sa hinaba-haba po ng paglilingkod, nakita din po namin na nung araw, talaga naman pong, siyempre, prinsipyo ng Biblia nagtatides, pero hindi po namin alam mag-anak na ang tithing nung araw na nasa isip ko ay binibilang ko lang magkano yung income ko sa ganitong araw, pagdating na linggo ihuhulog ko, pero nung ako po'y matuto na natutunan po namin sa mga lesson kay Dr. J, kay Pastor Wilbert, na kailangan unahin mo ang Panginoon. Nakita po namin, alam po prinsipyo ngayon, any amount na ma-receive namin, tinatanggal na po namin kagyat what really belongs to the Lord. Hindi na yung iniipon mo, hindi na namin inuuna ngayon yung bills. Dati ang inuuna namin ay, ito, tabi natin pambayad dito, then yung tithes na nakalagay lang yan, nakalagay sa isip, no. Hindi po, natutunan po namin ng pagsunod sa Panginoon, any amount na tinatanggap namin, kinukuha namin yung tinatawag na first things principles. The principles of the first things, na lahat ng unang bagay na kukunin mo doon sa pera na tinanggap mo, yon ay i-offer mo kay Lord, and you will see the blessings of the Lord. You will see the protection of God. You will see the provision of the Lord. And you will see how God will really bless you. At doon po namin nakita paano po pinayabong po ng Diyos sa buhay po namin. Ang church po namin nung araw, sabi ko nga po sa inyo, bago po kami makadalo kay Pastor Wilbert, bago po niya kami madala sa Malaysia, ang hirap po, dumarating sa time, aminin ko po sa inyo totoo, may mga pagkakataon po, nangungutang po kami, may pambayad lang sa renta. Nakakahiyaman pong mangyari. Pero naranasan po namin na mangutang para namang may pambayad sa renta. Dumating din po ako sa time na parang hindi ako makapangaral na maayos. Why? Kasi hindi mo makita sa iyo yung ipinangangaral mo about finances. Pero nung nakita namin ang prinsipyo ng Panginoon, nung kami natuto sa mga teaching na nadalawan namin dito sa SCB, doon sa Malaysia, kay Dr. J, naturuan po kami ng tamang aral about testing ng Panginoon, at nakita natin, tried, tested heart, purihin po ang Diyos. Ngayon po, hindi na po kami nangungupahan. May sarili na po tayong building po ngayon, may sarili na tayong gusali ngayon, at katunayan, dati po, ang hirap magpastor. Pero ngayon po, nung makita po ng Diyos ang katapatan ng ating puso, pag tayo pala ay nakaranas ng tinatawag na science, economy, empowerment of heaven, makikita natin ang sarap po na maglingkod sa Panginoon. No? Kaya ang sabi nga rito, we must learn the basic requirements of life. Di ba?
the first things na dapat na tinatanggal natin in our income ay hindi po si Meralco. Meralco cannot bless you. Lalo na po ngayon, ang titindi ho nila, di ba? Ang lalaki ng mga sinising nila, di naman sila nag-reading. Lalong higit yung Maynila, hindi rin po magbe-bless sa inyo. Ang pwede po mag-bless sa inyo ay ang Panginoon, di ba? Honor the Lord with your substance, di ba? So, lahat, nakita namin, any amount na matanggap namin, isiniseparate namin yung para kay Lord, ino-offer na po ito, at pag dumating yung time na kailangan na po itong dalhin doon sa dapat pagdala, padala na po para doon sa amin pong spiritual father. Nakaipon na po yung pero nakatabi po yun at ina-offer bawat blessing na tinatanggap, itinatabi at talagang i-dedicate ito sa Panginoon. Kaya sabi rito, number 1 natin ay principle. Number 1, this power comes from the Lord. The second principle na makita po natin, this principle is given to whom? To those who are entrusted to a tried and tested heart. Ito po ay ipinagkakatiwala ng Panginoon sa mga taong subok na. No po? Sa mga taong mapagkakatiwalaan na. No? Ang sabi nga ni Papa, ni Dr. Jane, sabi niya, money is just a number, just a piece of paper, a dead man on a piece of paper. Pero tinitingnan ng Diyos doon is what? Your attitude. What is your attitude about money? Di ba? What is your attitude about finances? At on these finances, if your attitude is completely trust Him and not the money that is in your hand, you really win. Doon tayo nananalo. Kapag napatunayan ng Diyos na tayo ay tapat sa Diyos kaysa doon sa mga blessing na pinagkakatiwala sa atin. Tandaan natin, science economy empowers the church unusual. What are the principles to empower the church unusual economy? Number 1, empowers comes from the Lord. Number 2, empowerment comes where? It is entrusted to a tried and tested heart. Number 3, this empowerment is released and initiated by His proceeding word. No? Ang empowerment po na ito ay nanggagaling mismo sa ating Panginoon through His proceeding word from the press revelation of the Lord. Deuteronomy chapter 8 verse 9. A land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack anything in it. A land whose stone are iron, and out of those hills thou mayest dig brass. The power, this empowerment na maaaring gawin po ng Diyos for the church, unusual, is released and initiated by His proceeding word. The word of God must come to you. Kailangan marinig natin yung salita ng Diyos na yun. We need the word of the Lord. Why? Paano nilikha ng Diyos lahat ng bagay na dito sa mundo? They are the product of the word of the Lord. When God said, let there be light, there was light. So there is power in the word of the Lord. Nung tawagin ako ng Panginoon, I heard the word of the Lord. Nung tawagin ako ng Panginoon to start the church where na nililid ko po ngayon, alam po ninyo, meron din akong word na natanggap sa Kanya. Nung sinabi sa akin ng Panginoon na mag-start ng ministry, ang sabi ko, paano ko gagawin ito? Nag-aaral yung aking mga anak. Pero alam po ninyo, pag kayo po'y sumunod sa salita po ng Diyos, makikita po ninyo, hindi po magpapabaya ang Diyos, mangyayari at mangyayari. Isa pang patutuo po namin ay yung pong church. Katulad nga na sinabi ko po sa inyo, noong 2014, nakadalo po kami ng School of Church Builders sa Baguio City. Pagdating po ng June, nakasama po ako sa JLS sa Malaysia. Alam po ba niyo, pagdating po ng 2015, sinimulan na po ni Lord na ilagay sa puso ko na hindi na po kami mangungupahan. No? Simulan na ng Lord, sabi niya, hindi na kayo mangungupahan. At alam po ninyo, patuloy ko pong sinariwa yung salita ng Diyos na yon. Nilagay ko sa aking puso yung salita, paano si David ay nangarap na magtayo ng templo. Sabi ng Panginoon, yung anak mo na si Solomon. At ang nilagay ng Lord sa heart ko na magtatayo ng church,
Alam po ninyo, yung salita na yon ay talagang pinanghawakan ko, pinanalain ko mabuti, at unti-unti ko pong in-impart sa church. No? Meron tinatawag na vision casting, vision impartation. Maaaring sabihin, nung sinisimulang sabihin ko ito sa church, sabi nila, paano tayo magtatayo? Dati nga, ni pang-upa, wala tayo. Magtatayo pa tayo. Magkano lupa ngayon? Dito po sa amin sa Muntinlupa, medyo may kamahalan po lupa. Di ba? Alam naman natin na materyales ay hindi rin po mura. Pero alam po ninyo, yung salita ng Diyos na yon, when I received the proceeding word from the Lord, I hold from it. Nagsimula na po kami na mag-fundraising. Nung nagsimula po kami na mag-fundraising, aminin ko po sa inyo, after 2 years ng fundraising, ay wala pa kaming kalahating milyon na nabuo. Kung di ako nagkakamali, kasama mga barya-barya, mga alkalkansya, siguro nakabuo lang po kami ng halos 200,000. No, yun po yung aming cash. Pero ang sabi ko, Lord, ikaw nagsabi nito, at pagdating po ng 2017, sinabi ni Lord, start building. Alam po ninyo, nung sinabi ni Lord, start building, sabi ko, Lord, paano ito? At doon ko po nakita, mayroong instruction sa akin ng Panginoon during that time. Noong po panahon po na yon, ay nagtatabi po ako ng kaunting pera dahil gusto po namin magkaroon ng bagong sasakyan. Dahil lahat nga po ng sasakyan namin dati, puro luma po siya. Kung hindi 15 years, 20 years po, hindi po kami nakakatikim dati ng bagong sasakyan. No? So, nung nagsimula na po kami matuto sa mga aral ng Panginoon, nagtabi po ako ng halaga para pang down payment ng sasakyan. Pero ang dami ko pong bangko na in-applyan talagang hindi po ma-approve sapagkat pagdalaman nilang pastor, hindi ko nga alam ba't ayaw nilang paglunin yung mga pastor. Parang wala silang tiwala. Pero alam po ninyo, nung pong time na yon, sinabi ni Lord, they start building the church. Sinabi sa akin na nagkaroon kami ng dealing ni Lord na mayroon po akong hawak nung time na 200,000. Nagkaroon po kami ng dealing ni Lord na yung kalahati, I will give 100,000 para bilang seed faith ng aking family for the church. Inirelease ko po yung 100,000 na yon. Alam po ninyo, hindi ko po sukat akalain na yung inirelease ko po yung 100,000 na yon, mga miyembro ko po nagsimula po mag-release tigwa 100,000 din. Hindi ko akalain meron din pala silang pera na gano'n. At isang bagay na ginawa ng Panginoon sa amin, for how many months, talagang ang daming nagsisiyay sa amin, hindi po kami na-aprobahan ng bangko para magkaroon ng car loan. Pero alam po ba niyo, nung nirelease ko po yung pera na yun na 100 para sa church, bigla pong tumawag yung isang bangko, sabi niya, dahil kilala ko ng manager, sabi niya, Pastor, na-approve yung loan mo. Alam po niyo, sabi ko, hindi naman ako nag-apply. Pero doon mo makita, ang Panginoon po ay kumikilos sa lahat ng bagay. When God said, it shall come to pass. At alam po ninyo, to make the long story short, sa madali pong salita, ngayon po, nakatayo na po yung amin pong church. Ang halaga po nito ay hindi po bababa sa 3 milyon. Ang halaga ng gusali, nasa finishing stage po ito ngayon. Pero ang nakita namin, nagsimula po kami na walang masyadong pera, pero meron po kaming malaking Diyos na pinagkatiwalaan. Why? Because when God said, it shall come to pass. That's the only way the blessings will come. Why? Where? When God said. Kapag sinabi po ng Panginoon, gawin natin. Hindi po nakukuha ito sa gaya-gaya. Kailangan po marinig natin yung salita po ng Panginoon. Kaya sabi ron, that's the only way the blessings will come. Is that it does not matter how many books you studied on management. If God is not managing you, you know nothing about management. Wala tayong alam sa lahat ng bagay. Kahit marami ka pang libro, hindi makukuha yung empowerment na yan. Alam po ninyo, ang rules dito ay the proceeding word of the Lord. Na kapag sinabi po ng Panginoon, gagawin po ito ng Diyos. At babalikan natin, if you cannot manage your tithes and offering, and manage your finances, and be honorable to God, wala rin pong mangyayari. So kasama pa rin po dito na kapag ay ino-honor natin ang Panginoon, sabi nga, I will honor those who honor me. Mga kaibigan, mga kapatid, kailan inire-release ng Diyos this empowerment? Number 1, empowerment comes from the Lord. Number 2, empowerment is given to those tried and tested heart. Number 3, empowerment is released and initiated by the proceeding word of God. Ito po ay nanggagaling sa bibig ng Panginoon. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Di ba?
Kung nung panahon ni Pharaoh, sa pamamagitan ni Joseph, di ba? Dahil sa sobrang hirap ng mga tao, di ba? Lahat ng lupain ay naging pag-aari ng Paraon. Why? Dahil kailangan nila ng pagkain. Ibinigay nila lahat kay Pharaoh, lahat ng lupa nila, bigyan lang sila ni Joseph ng pagkain. Anong usapan doon? Yung salita po ni Pharaoh, napaka-powerful. Yung salita po ni Joseph, napaka-powerful. Pero mas powerful po ang salita po ng Diyos. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 8, verse 1 and verse 3, all the commandments I'm commanding you today, you shall be careful to do, that you may live. You do, you live, and you will multiply. You will go in, possess the land, which the Lord swore to give your forefathers. He humbled you, and let you be hungry, fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. All things in the earth, dito po sa mundo na kinalalagyan natin ngayon, we are always looking for food to eat. We are hungry. We are thirsty. We are dependent on the food to eat. No? Pero ang kailangan po natin, una na salita para pagpalain tayo is not the physical bread, it is not the physical water, but it is the Word of God. Ang salita po ng Diyos, ang gagamitin ng Panginoon para tayo po ay pagpalain at tayo po ay abutin sa ating pong mga buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, tandaan natin, ang empowerment comes from the Lord. Ang empowerment is given to a tried and tested heart. Ang empowerment na pinag-aaralan natin ngayon ay released and initiated by the proceeding Word of God. Di ba? How God blessed Abraham. Kinausap ng Diyos si Abraham, di ba? Sabi ng Panginoon, dadaling kita sa lugar kung saan kita pagpapalain. Lahat ng tao na magpapala sa iyo ay pagpapalain din. At dahil sa iyo lahat ng tao ay pagpapalain. Ano po nangyari? Yung salita po ng Diyos na yon ang naging gabay, ang naging instrumento how God blessed Abraham. At sa ating pong panahon na ginagalawan po ngayon, mauunawaan po natin na sa buhay po natin ngayon, kapag tayo po ay mayaman sa salita po ng Diyos, langit at lupa, lilipas at mapaparan, pero ang salita po ng Diyos hindi babalik ng walang kabuluhan. Empowers, initiated by the proceeding Word of God. Number 4, ang pang-apat po natin ngayon sa pinag-aaralan po natin, gusto po na reviewin natin, science economy empowers the church unusual. What are the principle? Principle number 1, this empowerment comes from the Lord. Number 2, this empowerment is entrusted to a tried and tested heart. This empowerment is released and initiated by His proceeding Word. At ang pang-apat, this empowerment is guided by His way of righteousness. Mga kaibigan, mga kapatid, ang empowerment nito for the church unusual, para ang church unusual ay magkaroon ng empowerment coming from heaven, kailangan po natin, coming from Zion, we need to be guided by His righteousness. Sa Deuteronomy, sa aklat ng Deuteronomy, chapter 8, verse 6, ang sabi po ng Panginoon ay ganito, therefore, you keep the commandments of the Lord your God to walk in His ways and to fear Him. Ang sabi ng Panginoon dito ay, lumakad ka, ingatang mabuti ang kautusan ng Panginoon at lumakad ka sa kanyang landas, matakot ka. Mga kaibigan, mga kapatid, money must not guide you. The way of righteousness must guide you. Ang katwiran po ng Diyos dapat ang nag-guide sa atin. God guide us with His discipline so that we walk in the straight and narrow. We are guided by His way of righteousness. Ipinakikita ng Panginoon sa atin dito na ito pong empowerment ay nangyayari because of righteousness. Kapag tayo po ay lumakad ng ayon sa katuwiran ng Panginoon, maliwanag ang sabi po ng Diyos sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all
these things shall be added unto you. Righteousness po ang siyang tinitignan ng Diyos na pinagkakatiwalaan niya yung mga tao na lumalakad sa kanyang katuwiran. Ano? Na makikita natin, this empowerment guided by His righteousness. The righteousness of God must guide us. No? Yung katuwiran po ng Diyos. If we are in the righteousness of God, we have the right standing with God, we are in the center of the will of God, makikita natin the favor of heaven, open heaven will be upon us. Magiging bukas ang langit para po sa atin. So yan po yung pang-apat natin, na this empowerment is guided by His way of righteousness. At ang panlima natin, this empowerment is confirms the covenant secured by our fathers. Confirms the covenant secured by our fathers. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God. It is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which is where unto thy fathers as it is day. Mga kaibigan, mga kapatid, maliwanag po, God confirms the covenant secured by our fathers. Kaya makita nyo, yung mga Israelita, kapag sila po ay nananalangin, palagi sinasabi, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Why? Because the blessing that they have now is part of the promises of God by their father Abraham. Secured by their father. That's why tayo bilang mga anak sa mundong ito, mas lamang tayo kapag mayroon tayong mabuting mga magulang. Di ba? Kapag mayroon tayong tatay, lamang po tayo. Why? Kasi yung mga tatay natin, sila yung takbuhan natin. Sila yung ating nagtatanggol sa atin. Kaya napakahirap po na maging orphan. Di ba? We need to be, to have father. Di ba? Napakahirap po na maging fatherless. Napakahirap po na maging orphan. No? Ang mga blessing na mayroon tayo ngayon secured, kung itong mga lahi ng Israel ay the covenant was secured by God in Abraham's covenant. Mayroon tayong tinatawag na Abrahamic covenant. Yung mga blessing na mayroon sila is product of Abrahamic covenant. Di ba? Yung mga blessing ni Solomon, product ng Davidic covenant. Di ba? Kaya nga, kahit na medyo naging hindi maganda yung kapalaran nung sumunod na lahi after Solomon, pero yung pangako ng Diyos kay David na hindi mawawalan sa yung lahi na may maghahari na panatili po yung tinatawag na Davidic kingdom. Why? Because mayroong secured na blessing ang Diyos through Abraham, mayroong secured na blessing ang Diyos through what? Through David. Kaya tayo po, mayroon tayong spiritual father. Si Dr. J bilang spiritual father po namin. Si Papa, yung mga blessing na meron kami ngayon is a product of our connection to Him. Kaya mapakalaga po ng tinatawag na connection. Those connected are secured. Di ba? Kaya nga, makikita natin kung kami lamang po sa gana aming sarili, hindi po namin maranasan lahat ng ito. But because we are connected, we are strongly connected. Palaging binabanggit sa atin ni Pastor Wilbert yan. Connection determines supply. No? Kaya yung blessing na meron po kami ngayon, kung kailan pa po naging pandemic, purihin po ang Diyos. Ito po, sa kapurihan ng Panginoon. Dati po, nung panahon nang wala pa po yung lockdown, hindi po umaabot sa 6 digit yung blessing ko. Pero kung kailan po umabot po yung tinatawag na lockdown, umabot po na 6 digit. Why? Because connection determines supply. We are living in a fatherless world today. Most people are confused in orphan. Kaya yung iba naghihirap kasi wala silang tatay. Pero salamat, meron tayong spiritual father na nakakonect tayo at meron tayong heavenly father na kung saan naman ay ang mga blessing na meron tayo is secured by our fathers. Di ba? Sabi nga, balikan natin, but thou shalt remember the Lord thy God. It is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which is where unto thy fathers as it is day. Makita natin, sabi ko nga po sa inyo kanina, nung kami po'y makonekta, nung kami po'y natuto, nagkaroon po ng spiritual father na bago po buhay namin. Dati po kami nangungupahan, ngayon hindi na po kami nangungupahan. Dati po, ang kotse namin kakarag-karag, talaga naman po luma,
Ngayon po, nagkakaproblema na po kami rito sa aming pong subdivision dati. Dahil ngayon po, 4 na po yung sasakyan dito sa bahay. Isa lang ang kasya sa garahe. Pero salamat, meron pong binigay ang Panginoon na isa pang lugar kung saan kami nakakapag-park. Ginagawa ko ng garden. At ang blessing po ng Diyos ay talagang tuloy-tuloy. Kahit sa panahon po ng lockdown, kaya tayong pasaganain ng Diyos because the blessing, this empowerment, confirms the covenant secured by our Father. No, ang number 6 natin, this empowerment, what? Needs a mental blueprint. Ulit ko po, this empowerment needs mental blueprint. Ano po ba ang ibig sabihin ng blueprint? Yung akin pong anak na panganay ay isang civil engineer. Siya po ay isang freelance contractor. No? Palagi ko pong naririnig yung pong blueprint na yan. No? Pag sinabi palang blueprint is a plan for building or machine printed with white lines and blue background. Di ba? Marami tayong mga aklat na nababasa tungkol sa pera. No? Ang daming mga aklat about money sa mundong ito ngayon. Pero alam po ninyo, lahat halos ng itinuturo po ng aklat na ito ay isa lang ang nagkakapareho po sila. Ano po yun? Change of mentality. You need to change your mind. Kailangan baguhin mo yung takbo ng isip mo. Kaya nga palagi naming nababanggit sa church, sabi namin palagi ngayon, dati kabilang po kami sa nangungupahan, kabilang po kami dati, nangungutang pa para mangupahan lang. Dati ang buhay po, napakahirap magpastor, pero ngayon, napakasaya magpastor, pabiyahe-biyahe na lang, di ba? Ang natatawa na lang ang buhay sapagkat dati po ay napakahirap gumaso. Yung unang biyahe po namin sa Malaysia, takot kami mag-asawa dahil hindi namin alam sa kami kukuha ng budget. Pero alam ba ninyo, pabiyahe na po kami, papunta na po kami ng airport. Doon pa lamang po talagang pinatunayan ng Panginoon, nagkaroon po kami ng budget. Pero yun yung unang biyahe po namin na dalawang mag-asawa ng international na biyahe namin. At dahil po sa connection sa Panginoon, dahil po sa connection natin, meron tayong spiritual father, yung kanyang sinecured na blessing, kami po ngayon ay nakikinabang sa blessing na ito. Akalain po ninyo, kami po mag-asawa, nakabiyahe pa po hanggang Amerika. At nakabiyahe po kami ng Amerika, at isang bagay po na naranasan din namin nung kami po magbiyahe ng Amerika, first time din po namin na makatira sa isang mamahaling hotel. Nag-check-in po kami sa Marriott ng isang linggo sa San Jose, California. Nakabiyahe po kami, nakita namin how God provides all the blessings. Why? Kasi binago na po ng Diyos ang aming mentality. Binago na po ng Panginoon ang aming kaisipan. Dati ang isip namin palagi ay kulang, kapos, wala. Pero kapag tayo po nagkaroon ng tinatawag na mental blueprint. What is mental blueprint? Ang mental blueprint, bago tayo yung building, mayroon na pong nakaguhit kung ano ang mangyayari. Kaya bago po mangyari lahat ng bagay, ilagay natin sa ating utak kung ano yung gagawin ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kung mayroon kang pananampalataya na sinlaki ng butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok na ito, mapasugba ka sa dagat, nang hindi ka nag-alilangan, lahat ng sabihin mo ay mangyayari. We need a mental blueprint. Okay. So makikita natin, tatandaan ba natin yung babae? Yung babae pong dinudugo for 12 years. No? Isang babaeng dinudugo for 12 years. At siguro kung paramihan ng napkin ang naupos, baka isang truck na napkin na po ang naupos ng babaeng ito. No? At naupos na po ang kanyang kabuhayan sa kanyang kapapagamot, nawala ng kaibigan, nawala ng kabuhayan, nawala ng pera, lahat wala. Pero isang araw, nakarinig siya tungkol kay Jesucristo. She hears about Jesus. Narinig niya na si Jesus nagpagaling na may sakit. At nagkaroon siya. Narinig ng babaeng to na si Jesus nagpadilat na mata ng bulag, nagpalakad ng pilay. Narinig ng babaeng ito, yung may ketong gumaling. Nagkaroon po siya ng pananampalataya sa kanyang puso. Na nung si Jesus ay daraan sa kanyang kalalagayan, inilagay niya sa kanyang kaisipan. Nagkaroon ng mental blueprint sa kanyang isip. Mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling na ako. Yun po naging focus niya. Mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. At alam po ninyo, nung hinipo niya yung laylayan ng damit ni Jesus, gumaling nga po siya. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ng Romans chapter 12, verses 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed
to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ladies and gentlemen, we need to reformat our mind. Kailangan baguhin natin yung ating kaisipan. Kaninang nakikinig po ako kay Pastor Wilbert. Meron akong narinig kanina sa kanya na sabi nga niya kanina, nagalit daw siya. Sorry po kung gagamitin ko ito. Pero isang salita ang narinig ko, sabi niya, doon sa taong kausap niya, ang problema mo ay hindi na pera, kundi problema mo ay yung pagkatao mo na mismo. Mga kaibigan, mga kapatid, karamihan ganyan po tayo. Karamihan po, kaya tayo naginap. Madalas ko rin pong sinasabi sa pulpito, na kung tayo po 10 taon nang may problema, alam po ninyo, hindi na po yung pera ang problema. Tayo po mismo may problema. Saan? Sa utak natin. Kasi hindi natin sinusolusyonan. Kailangan masolusyonan po yung problema natin na yan. At ang solusyon dyan, maging tapat tayo sa Panginoon. Baguhin natin yung ating kaisipan. Be not conformed to the system of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Alam po ba niyo, napakabuti ng Panginoon. Yung pong connection na nangyari po, noong 2015, naging pangulo po ako, nagsimula po ako maging pangulo ng ministerial dito po sa aming pong lungsod ng Muntinlupa. Napakalaki pong problema yung aking hinarap sapagkat divided po yung body. Ang matindi po kasi nito, yung pong sinundan ko po ay tumakbo sa politika, kalaban po nung kasalukuyan na nanunungkulan. Kaya kami po mga pastor, talagang wala po kami sa puwang, no? Talagang itsapwera po kami sa lahat ng connection sa city, no? Pero alam po ninyo, napakabuti po ng Diyos. Totoo, yung pinag-aaralan po natin dito, na kapag tayo po ay may connection determines supply. No, ako po ay naging pangulo sa una, napakahirap, pero nung nilagay ko ito sa kamay ng Panginoon, sa pagbalik-balik po namin sa Malaysia, sa pagdalo-dalo po namin ng School of Church Builders, talagang pinalalakas tayo ng pinalalakas, tinuturuan tayo ng pagkiklaim sa city, nag-claim tayo about city transformation, napakabuti po ng Panginoon. Ngayon po, tayo po ay isa na po sa mga spiritual advisor na mayor. Anytime, nakakausap po tayo, nakakapagbigay po tayo ng mga payo. At alam po niyo, ito lamang pong pagpasok ng pandemic. Ako po bilang part ng Local Disaster Risk Reduction Management Council ng aming city. Nilatag po nila yung mga plano tungkol po dito sa COVID ito. Tumayo po ako at ang sabi ko po sa kanila, kasama po namin doon lahat ng kapitan, lahat ng konsehal, lahat ng department head, andun po yung aming mayor, city admin, matataas na opisyalis ng aming bayan. Sabi ko, mga minamahal na mga pinuno ng bayan, sabi ko, Mayor, ang ganda po ng programa na nilalatag natin para sa COVID na ito, pero meron pong isa pang makatulong po na mas maganda pa. Bakit hindi tayo magkaroon ng resolusyon na tuwing ika-6 ng gabi, manalangin po ang buong lungsod ng Muntinlupa? Mga kaibigan, mga kapatid, nung marinig po ito, nung amin pong majority floor leader, nakatabi ko po sa lamesa, sabi niya, Pastor, tutulungan kita riyan. Gagawa kami yan. Alam po ninyo, pagdating po ng Lunes, pinatawag po kami sa City Council. Purihin ng Panginoon. Hindi ko po alam kung sa buong Metro Manila, hindi ko alam kung sa buong bansa, kami po ay nagkaroon ng tinatawag na kauna-unahan, nagkaroon ng city resolution na ang buong syudad ay mananalangin kada ika-6 ng oras ng gabi para sa kaligtasan po dito sa COVID-19. At hiningan po nila tayo ng prayer. Tayo rin po ang gumawa ng prayer. At kahit tayo po ay hindi konsehal, pwede pala tayo makapagpasa, pwede pala tayong makapag-influence sa kanila. Kaya ito pong nangyayari sa aming syudad ngayon, napakaganda po ng ginagawa po ng Diyos. Why? Kasi nabago na po yung aming kaisipan. Dati po, ang mga pastor dito sa aming syudad, ang tingin po nila para pong may mga pabrika ng sobre. Pag nakakita po ng mga politiko, talagang iniiwasan ng mga politiko. Pero nung tayo pinagkaroon ng connection, nakapagturo na rin dito si Pastor Wilbert sa atin sa SCB, na bago na po yung buhay ng mga pastor dito sa syudad na ito, at nakikita namin, iba na po yung ginagawa ng Panginoon. God is blessing also the city, hindi lamang in our church, but tayo po ay nagiging blessing din po sa ating pong city. So tandaan natin, ito pong ating pinag-aaralan ngayong gabi. Science economy empowers the church unusual.
principles to empower the church unusual economy. Number one, empowers comes from God. Empowers is entrusted to a tried and tested heart. Empower is released and initiated by His proceeding word. Empowers is guided by His way of righteousness. Empowers is confirms by the covenant secured by the fathers. And this empowerment is a mental blueprint. At ang panghuli, ngayong pong hapon na ito, this empowerment must be accompanied by faith and action. Ito pong empowerment na ito ay mayroon pong kasamang pananampalataya at may kasamang gawa. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 9, Alan, wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack anything in it. Alan, whose stone are iron, and out of those hills thou mayest dig grass. Verse 12, lest when thou hast eaten art full, and hast built goodly houses and dwell therein. Sabi ng Panginoon, pagdating nyo sa lupain, binigyan ko na kayo ng lupa, anong gagawin nyo? Hayahay? Hindi. Pagdating nyo sa lupain, panahon na para magtanim kayo. Panahon na para bungkalin yung lupa ninyo. Panahon na para hukayin ninyo. Why? Kasi during 40 years, God provide for them. Makaibigan, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Bakit tayo sa panahon ito ngayon ng COVID, sa panahon ng pandemic, pinagpapala? Kasi nagtatrabaho pa rin tayo sa Panginoon. Yun ang sinasabi ko sa mga pastor dito sa syudad. Alam po ninyo, tandaan nyo, ako po sa aming pong simbahan, hindi po ako empleyado ng Jesus Lord of the Harvest and Victory Church. Ako po ay nagpapastor bilang senior pastor, bilang overseer, bilang bishop ng Jesus Lord of the Harvest and Victory Church, pero ako po ay empleyado, hindi po ng church, ako po ay naninilbihan sa Diyos. God is my employer. Since God is my employer, God is my provider. My church is not my provider. God is my provider. Pag ginawa ko po yung part ko, ginawa ko po yung trabaho ko, ang Diyos po ang magpapala po sa amin. Ang Diyos po ang magpapala sa atin. Kahit hindi po tayo nagkakaroon ng tinatawag na gathering, bakit may blessing na dumarating sa amin araw-araw? Kasi araw-araw din po ako may live streaming. Kung meron tayong SCB, alas 5 po ng hapon, meron din po kaming J-Love Devotional kada alas 6 po ng hapon. Araw-araw po yun, mula Lunes hanggang araw po ng Biyernes. At pag ikaw ay araw-araw na gumagawa, araw-araw din po na may blessing na dumarating sa atin. At isang bagay na pinagpapasalamat namin sa Panginoon, dahil po nung wala pa pong live streaming, alam niyo po, yung mga dumadalo lamang sa Diyos, mga taga rito lang. Pero nung kami po nagkaroon ng live streaming, ang nakikinig po sa church, hindi na lamang po locally, kundi naging international po, naging global po yung aming pong ministry. Why? Yung mga member po namin dati na hindi namin nakakasama sa panambahan, ngayon, because of live streaming, nakakasama namin, nasa Amerika, nasa North America, nasa Canada, nasa Europe, nasa iba't ibang mga bansa, at ang napakaganda, siyempre, nakikinig sila ng salita ng Diyos. Dati, ang blessing po ng church ay peso lang. Ngayon po ay naging global din po ang blessing. Na kaya nung kami manawagan na magkaroon ng studio, ito pong kinalalagyan natin ito ngayon, studio po namin ito dahil araw-araw, meron pong live streaming, nanawagan po kami. Napakabilis, sandali lamang po. Sabi nga ng isang manggagawa namin sa Diyos, bakit kaya natin bumili sa kapag-produce tayo ng ganitong halaga? Why? Kasi kapag ang Diyos ang nagsalita, alam po ninyo, gagawin ng Panginoon. Sa loob lamang po ng isang linggo, nakaproduce po kami ng halos, nakaproduce po kami ng camera. Itong camera na ginagamit po namin ngayon, nagkakahalaga ho ito ng halos 50,000. Nakaproduce po tayo ng ergo, ng lahat ng gamit. Dito sa loob ng studio na ito ay hindi ho malait na halaga. Pero kapag tayo po ay nanampalataya, gumawa po tayo, ang Diyos po ang magpapala po sa atin. Sabi nga ni Santiago, ipakita mo sa akin ang iyong gawa, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya, pero ipakikita ko sa iyo ang pananampalataya ko at ang aking gawa. Kapag tayo pinanampalataya at may kasamang gawa, paano po yan? Saliksikin natin ang salita ng Diyos araw-araw. At anong sabi ng Panginoon kay Josue? Search, meditate the Word of God daily. At anong sabi niya? Sa bandang uli,
thou shalt make thy way prosperous. Pwede tayong managana. Nawa ang aral na ito ay magsilbing pagpapala para po sa atin. Tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayong gabi, science economy empowers the church unusual. We are not as usual church. We belong to unusual church. Since we belong to the unusual church, our economy were empowered by science. Science economy empowers the church unusual. What are the principles of this empowerment? Principles to empower the church unusual economy. Empowers comes from God. Empowers is entrusted to a tried and tested heart. Empowerment is released and initiated by His proceeding word. Empowerment is guided by His way of righteousness. Empowerment confirms the covenant secured by our fathers. And this empowerment requires mental blueprint. At ang panghuli natin, this empowerment must be accompanied by faith action. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataon na pinagkaloob po sa iyong lingkod na maging kabahagi sa pag-aaral na ito. Pagpalain po ninyo lahat ng sumusubaybay, lahat ng churches na kasama po dito sa School of Church Builders. Bless their church, Lord. I declare in the name of Jesus, let the favor of heaven, kung anong ginagawa mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon, gawin mo rin sa kanila. Bless their churches, Lord. Salamat sa buhay ng aming spiritual father, si Dr. Jonathan David. Salamat sa buhay ni Pastor Wilbert, ni Ate Yasmin. Salamat sa School of Church Builders na nagiging pagpapala para sa aming lahat. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Pagpalain mo pa po, Panginoon, lalo tigit si Pastor Wilbert sa kanyang kalusugan, sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa sa amin, na nagiging gabay po namin para kami matuto sa lahat ng ito. Ang mga salitang aming pinag-aralan, pagpalain mo sa aming mga puso, at ang mga salitang ito hindi babalik ng walang kamuluhan. Let the favor of heaven be upon all of us today. In Jesus' mighty name, amen and amen. Were you blessed with the message today? If so, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button below for more updates. Thank you for watching and see you next streaming.